First-time voter ka ba o feeling first-timer? Don't skip this, para sa'yo to. Eleksyon na sa darating na Lunes, May 12. Ibig sabihin, oras na para maghalal ng mga susunod na mga leader na uupo sa Senado, Kongreso at lokal na mga konseho. Pero FYI ha, isa lang ang balota mo. Bawal magkamali ibig sabihin, but don't worry, we got you. Sundan tong 6 step-by-the-step process para sumakses ka sa pagboto ngayong darating na eleksyon. Step 1. Choose your fighter. Sino bang iboboto mo muna? Ilista sa papel or sa notes app ng phone mo ang mga pangalan na sashadan mo sa balota. Para sa mga national positions, pwede kang bumoto ng hanggang 12 senators at isang party list group. Sa lokal naman, meron kang tig-isang boto para sa mga posisyon na ito. Kailangan nyo ring bumoto ng ilang mga kandidato para sa sangguniang panlalawigan at sangguniang panglungsod o bayan. Check our election website para malaman kung sino-sino ang mga tumatakbo. Nga pala, pwedeng mag-undervote o hindi kumpletuhin yung boto mo. Kunwari, 10 lang for senators o wala naman para sa congressman. Okay lang yon. Huwag ka lang susobra sa dapat na bilang ng boto. Nakalagay sa balota kung hanggang ilan ang pwede mong i-shade. Take note, kaysa naman masayang at ma-invalidate yung vote mo. Step 2. Alamin kung saan ka boboto. Bisitahin ang Precinct Finder website para malaman kung saan ka naka-assign. Open ang mga presinto mula 7 AM hanggang 7 PM. Kung ikaw ay senior citizen, may kapansanan, buntis, o kasama ng mga kabilang sa mga priority groups na ito, may early voting period from 5 AM to 7 AM. For sure, mahaba ang pila sa botohan, kaya magbaon ng tubig, panyo, at mahabang pasensya. Step 3. Pumila para bumoto. Pagpasok ng botohan, tatanungin muna ng Electoral Board ang pangalan at precinct number mo. Tapos, i-check niya kung nasa listahan ka ng mga pwedeng bumoto at kung nakaboto ka na. Pagka-verify, saka lang ibibigay sa iyo ang balota mo kasama ng secrecy folder at marking pen. Step 4. Markahan ng iyong balota para bumoto. Dapat maayos at buo ang shade ng mga bilog na katabi ng pangalan ng kandidato mo. Okay lang lumagpas ng kaunti sa bilog, basta hindi OA, nasakop pati yung ibang bilog. Pagkatapos bumoto, ilusot ang balota sa automated counting machine para ma-scan. Makikita mo sa touchscreen ng machine yung mga binoto mo. At saka may lalabas na resibo. Ngayon, pagkatapos, i-review kung tama yung data. Kapag may mali, i-report ka agad sa election inspector. Tandaan, ipinagbabawal ng election law na picture ng iyong balota o resibo. And last step, ibalik yung marker at folder. Magpalagay ng indelible ink, patunay na nakaboto ka na, and you're done. Success! Good luck, Pilipinas!